Speaking of mga peking Duterte supporters or mga fake DDS, merong isang nakahalata mga kababayan na meron talagang mga nagkukunwari lang na DDS or nagkukunwaring Duterte supporters. Pero pinagkakapirahan, pinagkakakitaan at mga tiktik lang sa mga Duterte. Okay? Here's one post na share din naman ng Team Alindog. Basahin natin. Kasi himay-himayin natin mga kababayan. Where is this? Is this in Davao City? Parang there's a field. May damit siya na Duterte print. Ganda ng damit niya ha. Binili mo ba yan? Or ikaw ang nag-ano niyan? Nagpa-imprenta? Baka doon mo binili yan sa nagnenegosyo niyan ha, sir. Oh. And then there's a field of white flowers. Ano to? Hindi naman siguro sementeryo itong mga ating, no? Basta lang, nilagyan lang nila ng mga puting artificial flowers and magandang tingnan. Okay, mukhang bago lang yung place. Maybe this is in Davao. Paki-comment nga po sa comment section kung familiar kayo. But he has a post. His name is Randy Flor. Basahin natin. When loyalty is sold, a betrayal of Davao and the Duterte. Wait. Sino yung gumawa ng betrayal? Thank you, Ate Hilda. Sinong gumawa ng betrayal? Ang taga Davao? Or merong nag-betray or merong nag-traidor sa Davao at saka sa mga Duterte? Sige, basahin natin ha. I am not a spectator to Davao City's story. I am part of it. So most probably, taga Davao itong nagsulat mga kababayan. O, kita mo, yan nga. I was born in Davao City. I grew up on its streets. Nakarating na ako dyan. Shout out sa mga taga Davao dira, particularly sa mga taga Davao City. Malaki ang Davao region mga kababayan. Studied in RMC. Ano yung RMC? Along Magallanes. Finished high school in Kalinan National High School. Pa-comment po kung familiar kayo sa RMC. Parang medical center yan siya, no? Oh. Worked at EBC-DXEV in Agdao and went home in Matina. So, taga Matina si Tatay Digong. My life, my values, my discipline, these were shaped by Davao. And yes, I am a solid DDS. Proud, ha? Not by convenience, not by profit, o hindi sa kapakinabangan, but by belief. So may pinaparinggan agad siya doon. Yung iba, mukhang pinagkakakitaan lang talaga, right? Para magka-profit ang mga Duterte. O, solid raw siya. That is why I am witnessing today, that is why what I am witnessing today feels like a deep betrayal. Kasi biro mo, taga Davao pala to, doon pinanganak. Kaya halata niya kung merong mga traitor. Right? There are groups now hiding behind the Duterte name, weaponizing loyalty for personal gain. Oh, they wear the label DDS loudly, proudly, and shamelessly. Yet their actions spit on everything that name once stood for. There are leaders that do not protect the Duterte legacy. They are auctioning it. So siguro may mga leader ng iba't ibang Duterte groups, marami naman po kasing ganyan. May mga na-meet nga kami, 'di ba? Katulad na lang sa nung nag-EDSA kami mga kababayan, ang dami-daming grupo eh. Merong 'di ba? May EDSA Friday group, may EDSA Everyday group, may Inday Sara Cares, may Duterte Defenders, may Duterte Warriors, may VP Sara Supporters Group, at kung anik-anik pang grupo, napakarami po talaga. Pero yung mga leaders daw ng ibang grupo na yan ay parang may mga bidding na ini-eksena or pataasan ng bid or pataasan ng kikitain or something. Oh, I've seen it firsthand. Leaders asking for budgets. Siyempre kung may grupo kasi, 'di ba? Sasabihin mo siguro kay VP Sara, "Oy, VP Sara, I have a group. 1,000 ang miyembro ng aking Sara Duterte supporters. Bekene men, pengi naman kaming pang Christmas party." Or kaya pang imprenta ng aming test cert. Kasi may mga nakikita ako ngayon mga kababayan na ang kanilang negosyo ay printing business, right? Kunwari, magpapapirma sila, mag-iikot all over the Philippines.
Nauubusan kami ng panggasolina, nauubusan kami ng budget para lang makalaya si Tatay Digong, baka naman. Gano'n, Bili na kayo ng aming mga merch. Bili na kayo ng aming sombrero na may Duterte print, ng aming jacket, ng aming t-shirt, ng aming mugs, ng aming payong, ng aming hoodie, ng aming unan na may imprenta ng mga Duterte, pati unan, ate. Really? Asking for budgets for every political rally. So, hindi lang pala negosyo, mga kababayan, tuwing may parali. Siyempre, kailangan nila ng pambayad sa sound system, sa logistics, right? Sa pagkain, sa pamasahe, sa bayad sa kanilang team, kailangan din nila ng contingency funds. Kung sakaling sa kanilang rally, may mapilayan, may mabungi, may mastampid, kailangan may hawak silang pera. Okay? Yung mga rally materials, kailangan din ng gastos dyan, mga ate kuya. So, nabanggit ko to sa inyo ng mga nakaraan, shoutout sa matatagal ng Mawinians, may isang grupo kasi, di ba? Na tumanggap sila, kaya nga nila ako kakasuhan or at least nung mga naparinggan ko niyan Tumanggap sila ng 400K sa isang tao para sa pagkain ng kanilang rally. And then tumanggap pa rin sila ng another 400K, I think sa pamasahe or sa gastusin sa rally. Iisang tao pa lang yung nag-donate. Tapos may mga putal-putal pa na donation. So halos 1 million. And they know I'm telling the truth. Kaya nga nila ako, 'di ba, binarubal ng malala nung nagsisimula ako magparinig na parang may mga tik-tik, may mga hudas sa grupo ng mga Duterte or Duterte supporters. At alam nila kung sinong tinutukoy ko, mga kababayan. That's why inaatake din nila yung mga wala sa kanilang ginagawa. Alam nilang nagsasabi ako ng totoo. Pinag-sorry nga nila ako kahit di ako dapat mag-sorry. Kausap ko yung mismong taong nagbigay sa kanila ng halos 1 milyon para sa rallies nila. May mga nagbigay sa kanila 500,000, may nagbigay pa sa kanila ng mga 1 million more or less. Yung mga mga nagbigay sa kanila ng malalaking amount na yan, nagbabalak pa lang umalis ng Pilipinas. At pag nakaalis na ng bansa natin, saka sila aamin. Wala nang activities ngayon kasi nga siguro naunsyamin na yung mga solicitations and the fundraising nila. Wala na, di ba? Wala nang activities ngayon. Well, good luck. We'll see. Abangan natin. Total, may impeachment na paparating, di ba? Plus, may mga massive rallies na paparating. We'll see kung kikilos sila. For sure, marami naman magdo-donate ulit sa kanila dahil ang ginagamit nila, Duterte. Para ito sa impeachment ni VP Sara, mag-donate kayo, magra-rally kami. Ang problema sa kanilang rally, kinagabihan nag-uuwian. Sabi nga namin, isang lugar na lang. Tapusin na ito, isang bagsakan. Yan nga siguro ang point ni Chavit Singson. One time, big time. Ito na yun. Pag nag-fail pa tayo dito, wala na. Talo na tayo. Isang lugar, doon na lahat pumunta. Kung talagang makaduterte ka, sumali ka. Huwag yung magrarally ka sa kung saan-saan at sasabayan mo pa yung rally na yan. Kasi ang ginagawa nila, mga kababayan, kapag may massive rally, sasabayan nila ibang locations. Di nahati pa yung tao, hindi alam kung saan pupunta. Itong rally ni Chavit sa EDSA, we'll see kung sino na naman ang grupo. Abangan yung mga kuya, baka meron May iba na namang grupo dyan na hindi sasama kina Chavit sa hiwalay na naman na venue. Yan yung pananabotahe. At may nakahalata na taga Davao. Kaya siya nagsulat nito. Okay? Ano raw? Laging may mga leader na nanghihingi ng budget for every political rallies and for every rider in so-called unity rides. Motorcade, caravan, or whatever. Nanunulisit lang daw. While the volunteer members and riders themselves have no idea they are already being sold to politicians. Sold to politicians how? Maybe ang mga grupong ito nga, mga kababayan, ipo-flaunt nila na 1,000 ang aming miyembro. Eto ang aming mga napa-sign up sa aming caravan ay 1,000. Sure na botante ito. Gusto mong manalo? Magbigay ka ng budget sa grupo ko or grupo namin.
Bibigyan namin ng datong ang miyembro namin para ikaw ang iboto. Maybe that's how it is, no? The money never reaches the members. So kung may nahingi man sa politiko, right? And a promise na susuportahan ng mga leaders na ito, hindi naman binibigay talaga. Baka milyones ang involved, mga kuya. Baka hindi lang para sa mga event. Baka hindi lang para sa mga rally, sa mga caravan, motorcade, kundi ano na, right? Boto na. Asking lechon for birthdays? Really? Palechon ka naman, birthday ko, ganon. Donated shirts are sold to members. What? Aside from asking membership fees, so may magdo-donate ng t-shirt pero ibebenta mo pa rin. Meron ka bang fun run? O eto, may, sige, supportado namin yan. Para kay Tatay Digong ang fun run. O ito 1,000,000. Magpa-imprenta kayo ng t-shirt. Tapos yung t-shirt ipagbibili. The hell? I'm not saying sa fun run ha. Maybe sa rally, ganun din. May rally kayo. O ito 1,000,000. Pang t-shirt nyo para magandang tingnan. Uniform. Kitang-kita na solid kayo. Ayun pala, binentahan din yung mga membro. May rally tayo. 150 lang ang t-shirt, 250. My God. Ano pa raw? Cash handed to leaders based on inflated membership counts to backroom deals traded for political support. Baka mamaya sabihin nila 1,000 yung miyembro. Baka sabihin nila, baka ang totoong dami nila 1,000, tapos sasabihin nila 5,000 pala. Ano raw augmented. Anong ginamit na term? Inflated. Kunwari, ang dami-dami. Pero baka mamaya 1K lang. Baka sasabihin, 5,000 kaming lahat dito sa Duterte Riders Group. Right? Kami ang Duterte Riders Group, 5,000 kami. Yung pala 1,000 lang. So, ang ibibigay na donation agad, malaki-laki. Marami ba kayo? Bakit? Kung iboboto nyo ba ako, sure akong mananalo or something? Yun na yun. All of these, while ordinary members are kept in the dark, walang kaalam-alam mga miyembro, fed slogans instead of truth. Worse, the corruption does not stop at political transactions. Hindi pa rin natatapos. Some of these so-called leaders have gone even further, bold enough to ask money from politicians for the repair of their houses. Oh my God! Ako ang leader ng... Wait, may kilala akong ganito Pero hindi ko sinasabi nagpagawa siya ng bahay or nagpa-repair siya ng bahay. Pero ganun niya pinaflaunt Meron akong grupo, marami akong miyembro. O meron kaming meeting, meron kaming kineme, meron kaming yung organized na rally. Penging budget. The heck? Okay. Ano pa raw? Shamelessly passing off personal needs as movement expenses. Movement expenses? Yung pala repair sa bahay. Others demand favors outright, jobs for themselves and for their relatives, special favors. Baka kung politiko manghingi ng, pwede ba kami magtrabaho dyan sa City Hall, dyan sa Capitol? Ganun ba yun? And when these favors are not granted, they resort to threats, threatening to withdraw support. Kung kay VP Sara lumapit at tumanggi si VP Sara, tatakutin nila? To mobilize members against the every politicians they once courted, to weaponize the same followers who never consented to be part of these dirty negotiations, sabi ha. This is no longer advocacy, this is extortion. Extortion indeed. As I traveled from Mindanao to Visayas and Luzon, I witnessed the same pattern repeated again and again. So buong Pilipinas, may mga iba't ibang Duterte groups, ginagamit lang yung kanilang grupo para mang-extort. So, paano tayo aasenso nito? Paano tayo mananalo lang, hindi lang asenso? Yayayain mo papuntang Maynila. Halimbawa, ang grupo ay taga Bisaya or taga Mindanao. Tapos gustong sumali sa rally sa Maynila. Yung leaders na yun, mangangako kayang magpaluwas ng 1,000 miyembro, bibigyan mo ngayon ng pamasahe, pambarko, pang eroplano. Mga kuya, millions yun. Tapos pagdating sa rally sa Maynila, sasabihin, naku, naharang yung barko namin, natunugan.
Naku, nandiyan na yung miyembro namin, nandiyan na yung bus namin sa parteng Laguna, hinarang lang. Diyos pala ko. Meron ding grupo na magsasabi, naku, hindi kami tutuloy ng punta at sama sa rally nyo. Bobombahin daw ang EDSA. Ah. Hindi na kami tumuloy. Wala, nagbayad na kami sa arkila nung van at whatever. What the heck? Okay. Right? Ano raw? These so-called leaders na ang namimit niya, no, invoke the Duterte name wherever they want, asking for budgets for political rallies of candidates for mayor, congressman, and governor for food, transportation, and pati accommodation, pati pang hotel, pang Airbnb. Abay, limpak-limpak. While their members had no idea that funds had already been allocated in their name. Solicitations here, solicitations there, always justified as for a movement, yet never transparent and never reach yung mga liquidation tingi-tingi, breakdown ng accounting and whatnot. Walang kaalam-alam ang mga miyembro. Yan ang masaklap. Kultura na, sistema na. Kurakot sa taas, kurakot sa baba, kurakot pati mga supporters. Ano ba yan? Tapos yung ibang supporters, kunwari lang pala. Ordinary members believe they are standing for a cause, right? Pero ang mga leaders, ay naku, may alam akong grupong ganito or baka mga grupong ganito. Ang akala ng mga miyembro nakikipaglaban pa sila para sa mga Duterte, para sa mga Pilipino. Pero yung mga leaders nila, since may mga pangalan, kilalang personalidad, kilalang leaders, baka yung mga leaders na to, mga politiko, artista, whoever, influential na mga tao, so magtitiwala ka kaagad. May parali kayo para kay Tatay Digong? O sige, ito isang milyon. Ay, kilalang tao ang lumapit sa'yo eh. Prominente. Right? May pangalan, kilalang or identified as Duterte supporter talaga. Or dikit sa mga Duterte, magbibigay ka ngayon ng tulong. Right? Yung si Bidabidang Libag, one day, kapag, kasi ma-identify na siya sa kanyang mga papirma-pirma na yan eh, right? Baka maging Thinking Pinoy the second yan mga kate, baka maging female TP yan, maging pinakamalaking vlogger ng Pilipinas since aligagang mag-ikot sa Pilipinas para magpapirma dahil mapapalaya daw niyan si Tatay Digong at yung pirma daw nila kayang palayain si VP Sara. So, kung yan ay magiging kilala na bilang biggest vlogger in the Philippines, 'di ba? Next to TP or maybe mahigitan pa si Thinking Pinoy na bumaliktad na or nanahimik na. Di kapag lumapit yan sa iyo at ikay mayamang tao, may rally kami para kay VP Sara, paying budget, tatanggi ka, ay kilalang tao. Anyway, at least vlogger pa lang, ay baka mamaya makapagtayo pa yan ng party list. Maging congresswoman pa yan. O may grupo siya. Dutertista party list. Ang Dutertista party list may 100,000 members or 300,000. Magrarally kami para kay Tatay Digong, penging pera. Diba? The Duterte name becomes a tool for intimidation instead of inspiration, a threat instead of a standard. This behavior is not just immoral, it's dangerous. So lalo na kung nagpa-power trip na yung mga leaders ng mga grupo na yan. Actually, sinampulan ako dyan mga tatkuya. Right? Tinreten ako ng isang malaking Duterte groups. 'Di ba? Nakakasuhan ako or ipapukulong ako. 'Di ba? Tinatag nga nila ang NBI kapag 'di ba? Pinost nila ang totoong pangalan ko, ang page ko or whatever. Tinatag nila ang NBI, si Tore, ang kung ano-ano pa, si IDG or what. Na ang ginagawa namin in EDSA, di umano ay sedition. Dapat daw akong hulihin. Sabi ko, teka, di ba Duterte group kayo? Ba't gusto nyo akong mahuli? Or ba't gusto nyo akong ipahuli kay Tore? Nung si Tore pang PNP chief, mga kababayan. Pati AFP, tinatag nila. Yung ginagawa ni Namawi na yan sa EDSA, sedition yan. Gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. Teka muna, Duterte group kayo Ba't nyo ako sinusuplong? Hudas ba kayo? Right?
It poisons politics, destroys trust, and leaves genuine supporters exposed and disillusioned. And yet, despite all these leaders, or despite all this, these leaders still dare to parade themselves as GDS. Oh my God. Pakipangalanan, bigyan mo kami ng clue kung sino itong mga leaders ng mga Duterte groups. As if loyalty is measured by how loudly one shouts rather than how clean one's hands are. What makes it worse is the arrogance. Naku, kilala ko ang mga arroganteng ganito. Grupo ng Alputera, mga arrogante yan eh. They still brand themselves as DDS as if the name is a shield against accountability, as if shouting loyalty absolves greed, as if the Duterte legacy is a business franchise anyone can profit from. Ay, di ba nga yung iba nanunulisit, may bagyo at wala, magfa-fundraising, benta libro, benta merch. Gamit lang ng gamit sa mga Duterte for the money. And nung sinita ng Team Alindog, galit na galit. Appeal to emotions. Aakusahan pa ang Team Alindog na nasa payroll ni Tang Baloslos. Eh kung nasa payroll kami, ba't hindi pa kayo magsampa ng kaso? Nasaan ang evidence nyo? Nakita nyo kami tumanggap ng mali-maletang pera? Or what? Where? Rodrigo Duterte rose from Davao because people trusted his brand of leadership, discipline, sincerity, and zero tolerance for bullshit. Davao was never built on theatrics or transactional loyalty. Yan yung ginagawa ng ibang mga Duterte groups na hindi galing sa Davao. Right? Well, nakilala si Tatay Digong all over the Philippines. Kanya-kanya na ngayon. Ganun yan eh. Magbubuo sila ng mga grupo at they will flaunt themselves as Duterte supporters, pero nasaan na sila ngayong nakulong si Tatay Digong. Abangan natin, baka naman may participation sila sa massive rally na 'di ba, na pinupush ni na Governor Chavit Singson. And sa kanilang pagsama diyan, for sure may mga solicitation na namang magaganap. Syempre, pamasahe, panggastos, pangkain, accommodation pa pala, nalimutan ko yun Ay naku, sa Maynila kasi galing pa kaming Bisaya, galing pa kaming Mindanao, bekenem eh. Pang hotel, pang Airbnb, whatnot, pang Agoda. If you truly respect the Duterte, you protect it. Or the brand, no? Or the legacy. You don't sell it. You don't monetize it. You don't exploit people who believe in it. Yun nga eh. Benta lang ng benta, fundraising lang ng fundraising. As someone who grew up in Davao, who worked in its institutions, who understands its culture, I refuse to stay silent. Silence is complicity or pagiging kasabwat. And that, di ba sabi ko sa inyo kahapon sa vlog natin? Or maybe kaninang vlog lang yata sinabi ko yun, kung tatahi-tahimik ka, ay kasabwat ka. Umimik kapag may nakikita kang kamalian. At nung umimik ako noong 2024, ang daming kumuyog sa akin. Right? Ang daming nawala sa akin, mga kababayan na followers. Dahil nakakasira daw ako. Sa grupo ng mga, itong pagkatungaw ko na to, nakakasira. Itong kaliitan kong vlogger na ito, makakasira sa Duterte Group. Ang daming DDS. Right? Ang daming Duterte groups. At nung umimik ako na may mga ahas sa grupo, or sa mga supporters ng Duterte ng Duterte, imbes na sabihin nilang, totoo ba? Sino? Mag-ingat tayo. Nakakatakot yan. Baka yung lahat ng ginagawa natin, rally man yan, pagtitipon, caravan, sinuchuchu. Right? Baka yung balak natin na harangin natin ang eroplano, humiga tayo doon sa hangar, humiga tayo doon sa runway. Ay maichuchu, ituro mo sino ang ahas. Delikado. Right? Mabubuking ng kalaban ang galawan natin kung may ahas. Wala. Ang sabi nila, nakakasira ka sa katahimikan ng mga Duterte supporters. Hindi totoo yung mga sinasabi mo. Anong magagawang to? What the heck? Kayo mga kababayan, ito yung analogy dyan eh. Pagdating mo sa bahay ng kapitbahay mo, sinabi mo sa kanila na may nakita akong ahas sa bubong nyo. O kahit sa sala. Aware ba kayo na may malaking ahas na nakapasok sa bahay nyo?
Ang sasabihin nung may-ari ng bahay, or nung mga nakatira doon, "Ay, nakakasira ka sa katahimikan namin, tinatakot mo kami. Ay naku, magkakawatak-wat." What the heck? Siyempre ang reaction mo, "What? May ahas sa loob ng bahay namin? Ay teka, saan mo banda nakita? Hanapin natin. Alisin natin baka mamaya habang natutulog kami, lingkisin kami niyan." 'Di ba gano'n yung tamang response? So dun pa lang nagtataka na ako nung sinabi ko na may mga ahas sa Duterte supporters, gano'n yung reaction na, "Ay, nakakagambala ka, nakakasira ka, nagkakawatak-watak, gusto mong what the heck?" Kung sinabi mo na may ahas doon sa loob ng bahay, ng kapitbahay mo dahil nakita mo talaga, at ang reaksyon ng kapitbahay mo, "Gusto mo lang kami magkawatak-watak, gusto mo lang maghiwalay ang nanay at tatay namin, what the heck?" Mali, 'di ba? Maling-mali ang reaksyon. Mukha ngang nabibisto. Baka mamaya yung nanay nung bahay na yun, nilagyan niya ng ahas para malingkis yung asawa niya. Tapos ngayon umimik yung nanay, "Ay, gusto mo lang kaming gusto mo lang kaming matakot, umalis or what? Gusto mo lang na masira ang katahimikan ng bahay namin." Kasi nga binisto mo, right? 'Di ba ganun yun mga kuya? Oh, the Duterte name does not belong to opportunists. It belongs to the people who believe in change without asking for a favor or a cut. And if these groups truly had shame, kung may kahihiyan daw kayo, kayo na magsabi mga kuya, may kahihiyan ba yung Team Alpotera? Yung mga nag-iikot para mangalap ng mga sensitive details, may kahihiyan pa ba yan? Oh, they would stop calling themselves DDS, hindi nga nila matawag na DDS sarili nila, because what they are doing is the exact opposite of what the name once meant. So yan yung point of view ng isang taga Davao. Maraming ahas, maraming peke, pinakikinabangan lang ang mga Duterte. Yung sinasabi ko nga sa inyong pagbebenta-benta ng mga merch na yan, t-shirt, maliitan pa lang yan mga kababayan na racket. Yung mga leaders mukhang millions po or hundreds of millions ang nalilikom just by pretending to be Duterte supporters. So sino-sino kaya ang mga to mga atit kuya? And kailan mababago yung ganitong katrayduran? Kasi baka mamaya meron dyan na mga hindi lang namimera. Oh no! Kung talagang namimera through fundraising and solicitations, gaano ka-guaranteed na yung loyalty nila sa Duterte ay hindi nabibili? Kung sa ultimo maliit na bagay nabibili sila or nasisilaw sila pagbebenta ng mga damit or gamit na may imprenta ng pangalan ng Duterte at mukha, panunulisit kapag may rally, malakihang amount. Kung sa ganyang bagay nasisilaw sila, how much more sa offer ng kabila? You think kaya nilang i-resist yung malaking offer ng pamilya at angkan ng mga magnanakaw at ng mga kalaban ng mga Duterte ngayon? Kung millions and hundreds of millions yan para maniktik lang. Si Alpot kaya, kaninong pero siya naka-under mga atit kuya? Sino kaya sa mga Duterte supporters ang sa tingin nyo ay mga tik-tik na ni Tambaloslos, ni Babaeng Ahas, ni Niwi Jr., and particularly ni Mangga? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang susunod na video.